So muli magandang gabi po sa ating lahat at muli po tayo mag-share ng daily devotion. Purihin po ang Panginoon sa araw-araw na napapagtagumpayan po natin. Ito pong ating devotion at sa maghapon na tayo iningatan sa ating pagtatrabaho at nakauwi tayo ng ating mga tahanan. So at ang aking pong i-share po ngayon ay dito po sa Numbers 20 verses 1 to 3 po. At ang sinasabi nga po sa talatang ito, ang bukal mula sa malaking bato. Amen. Nang unang buwan, nakarating ang buong sambayanan ng Israel sa ilang ng Sin at nagkampo sila sa Cadiz. Doon namatay at inilibing si Miriam. Wala silang nakuhang tubig doon, kaya nagpulong sila laban kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa ay namatay na kami sa harap ng tuldan ni Yahweh kasama ng iba naming mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng banal na salita. God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat at muli tayo po ay mag-share sa ating daily devotion sa Numbers chapter 20 verse 4 hanggang 6. At bakit ninyo dinala ang kapulungan ng Panginoon sa ilang na ito upang mamatay rito, kami at ang aming mga hayop? At bakit ninyo kami pinasampa mula sa Ehipto upang daling kami sa masamang dakong ito, hindi dakong bukirin o ng igos, o ng ubasan, o ng mga granada, at wala kahit tubig na maiinom? At si Moses at si Aaron ay umalis sa harap ng kapulungan at napasa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at nangagpatira pa at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa kanila. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Number chapter 20, verse 7 to 9. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, hawakan mo ang tungkod at pisanin mo ang kapinsanan. Pinsanin mo at iniaro na iyong kapatid at magsalita kayo sa bato sa harap ng kanilang mga mata na ibibigay niyaon ang kanyang tubig at ikukuha mo sila ng tubig sa bato. Sa ganitong paiinumin mo ang kapinsanan at ang kanilang mga hayop. At kinuha ni Moises ang tungkod sa harap ng Panginoon na gaya ng inuutos sa kanya. Amen. Ngayon babasahin ko po Numbers chapter 20 verse 10 to 12. At pinisan ni Moises at ni Aaron ang kapulungan sa harap ng bato. At kaniyang sinabi sa kanila, makinig kayo na gayon, mapanghimaksik, ikukuha ba namin kayo ng tubig sa batong ito? At itinaas ni Moises ang kaniyang kamay. At pinalong makalawa ang bato ng kaniyang tungkod. At ang tubig ay lumabas na sa sangana, at ang kapisanan ay uminom at ang kanilang baga hayop. At sinabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, sapagkat hindi kayo sumampalataya sa akin upang ipikilala ninyong banal ako sa mga bata ng mga anak ni Israel, kaya't hindi ninyo dalhin ang kapisangan ito sa lupay na aking ibinigay sa kanila. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang share ko po ngayon ay makikita sa Bilang Kapitulo 20, versikulo 13 hanggang 15. Ito po ang nakasaad. Ang lugar na ito ay tinatawag na Meribah dahil nakipagtalo ang mga Israelita sa Panginoon sa lugar na ito. At dito rin ipinakita ng Panginoon ang kanyang kabanalan. Habang naroon pa mga Israelita sa Kadesh, nagsugo si Moises ng mga mensahero sa hari ng Edom na nagsasabi, ito ang mensahe mula sa iyong kamag-anak, ang mamamayan ng Israel. Nalalaman mo ang lahat ng kahirapan na aming napagdaanan. Pumunta ang aming mga ninuno sa Ehipto at matagal silang naninirahan doon. Inapi kami at ang aming mga ninuno ng mga Ehipsyo. Ilang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po. Ang babasahin ko po ngayon
ay Numbers chapter 20 verses 16 to 18. But when we cried to the Lord, He heard our cry and sent an angel and brought us out of Egypt. Now we are here at Kadesh, a town on the edge of your territory. Please let us pass through your country. We will not go through any field or vineyard or drink water from any well. We will travel along the king's highway and not turn to the right or to the left until we have passed your territory. But Edom answered, You may not pass through here if you try. We will march out and attack you with the sword. Magandang gabi po mga kapatid. Ako po ay magbabahagi ng Bible verse. Ito po ay galing sa Book of Numbers, chapter 20, verses 19 to 21. At ang sabi, the Israelites replied, We will go along the main road, and if we or our livestock drink any of your water, we will pay for it. We only want to pass through on foot, nothing else. Again, they answered, You may not pass through. Then Edom came out against them with a large and powerful army. Since Edom refused to let go through their territory, Israel turned away from them. Amen. Pagpurin po ang ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po. Magandang gabi po sa lahat. Ako po ay magbabasa ng Bible verse. Galing po sa Numbers chapter 20, verse 22 to 25. Sabi po dito, The whole Israelite community set out from Kadesh and came to Mount Hor. At Mount Hor, near the border of Edom, the Lord said to Moses and Aaron, Aaron will be gathered to his people. He will not enter the land I give the Israelites, because both of you rebelled against my command at the waters of Meribah. Get Aaron and his son Eleazar and take them up Mount Hor. Yun lang po. God bless po sa ating lahat. Salamat po ulit. Magandang pagpapalang gabi po sa ating lahat. Ako po ay babasa. Matatagpuan sa Bilang chapter 20 verses 26 to 30. Sabi po rito, pagkatapos subaran mo si Aaron ng kanyang damit, pampari at ipasuot ito sa anak niya si Eleazar. Dahil mamamatay si Aaron doon sa bundok at isasama na sa piling ng mga yumao niyang ninuno. Sinunod ni Moises ang iniutos sa kanya ng Panginoon. Umakyat sila sa bundok ng Hor habang nakatingin ang buong mamayan. Pagkatapos sinubad ni Moises ang damit pampari ni Aaron at isinuot at ipinasuot niya ito kay Eleazar. At namatay si Aaron doon sa itaas ng bundok. Pagkatapos bumaba sila Moises at Eleazar mula sa bundok. Nang malaman ng buong mamayan na patay na si Aaron, nagluksa sila para sa kanya sa loob ng 30 araw. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Praise